Sa bawat pagdiriwang ng misa, tayo ay inihahayo upang maging tagapagpahayag ng mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos nito umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay sent. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Follow at subscribe na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinapaunawa sa atin ng ating Ebanghelyo, yung ating misyon bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagan. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus at pagsusugo ng kanyang mga tinatawag na apostol. They were called and they were sent. Alam niyo po ba, tayo ring lahat ng mga binyagan ay tinawag at isinusugo. Una, tinawag tayong maging alagad o disciple. First, tayo ay mga disciple. Pero hindi po natatapos ang ating pagiging Kristiyano sa pagiging tagasunod lamang. Hindi natatapos sa pagiging disipulo lamang. It's good that we follow. Paano tayo magiging disipulo? Ibig sabihin, a disciple is a friend of Jesus. A listener, a follower of Jesus. Ibig sabihin, yung discipleship, ito yung period na kung saan tayo ay hinuhubog sa pagiging Kristiyano. Na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, tayo ay nakikinig sa turo ng simbahan, na kung saan ito ay interpretasyon at ito ay pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos na galing sa banal na kasulatan. Ganon din, tayo ay hinuhubog upang maging ganap at maging tunay na mga tagasunod ni Kristo bilang mga Kristiyano. Kaya nga, magandang tingnan natin mga kapatid, bilang mga disciples or disipulo, kaibigan, gaano na ba natin kakilala si Jesus? Gaano na ba natin kaalam at kalalim yung ating kaalaman sa ating pananampalatayang Kristiyano, sa ating pananampalatayang Katoliko? Kasi kung hindi tayo malalim, kung wala tayong malalim na pagkilala at ugnayan kay Jesus, paano natin siya mamahalin? Paano natin siya susundan? Dahil hindi po natatapos sa pagsunod, hindi natatapos sa pagiging disipulo
ang pagiging Kristiyano natin. Why? Kasi po, kinakailangan dalhin tayo ng discipleship sa apostleship. Ano ba yung apostleship? Ano yung pagiging apostol? It is being sent. Hindi lang po yung mga apostol na Jesus noon ang kanyang isinusugo, kundi tayong lahat ng mga binyagan, tayong lahat ng mga Kristiyanong Katoliko ay isinusugo rin ni Jesus sa mundo. We are being sent into the world. Lalong-lalo na sa populasyon ng simbahan, more than 90% ay mga laiko, which means ang mga laiko, yung mga hindi pari at hindi mga misyonero, hindi mga consecrated religious, kayo ang pinakamaraming populasyon sa simbahan. And you are being sent to the world. Kaya nga, alam nyo, base sa aking karanasan, ako'y nagpupunta sa iba't ibang bansa. By the way, sa January 23, I will be out once again dahil ako'y pupunta sa Europe dahil meron pong International Conference on Clergy Ongoing Formation sa Vatican at ako po'y isa sa mga ipadadala ng diocese to represent and to be one of the participants of the said conference. Alam niyo po, sa mga bansa na pinupuntahan ko, ako'y natutuwa dahil maraming mga Pilipino, mga laiko, mga pamilya, mga OFWs ang nagsisilbing mga misyonero, ang nagpapahayag ng pananampalatayang Katoliko, pananampalatayang Kristiyano sa ibang bansa, lalo na sa mga lugar na kung saan minority ang mga Kristiyano. Kaya alam niyo po, yung inyong tungkulin bilang mga laiko is such an amazing thing na sana maraming mga laiko pa, mga Pilipinong laiko ang pumunta sa iba't ibang panig ng mundo upang hindi lang magtrabaho, kundi upang ipahayag ang pananampalataya. Kaya nga po sana, ito ring word of the day ay tunay na makatulong sa inyo at makapagpalalim ng inyong pananampalataya and that sense of mission. Para kayo rin ay magmisyon. You are also being sent by Jesus sa buong mundo para ipahayag ang kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Mga kapatid, sana hindi lang mauwi o matapos sa pagiging disipulo, sa pagiging tagasunod ni Kristo ang inyong pagiging Kristiyano. Ngayong araw na ito, ipinapaunawa sa ating lahat that all of us ay mayroong bukasyon. Tayo ay tinawag hindi lang para sumunod, kundi upang humayo, upang ipahayag, isabuhay ang pananampalataya hindi lang sa salita, kundi ganun din sa ating gawa. Sabi nga ni Jesus, "They will know that you are my disciples if you have love for one another." Napakahalaga ng pagmamahalan dahil ito ang tatak ng pagiging Kristiyano. Yung pagdadamayan, yung pagtutulungan, ito yung tatak ng pagiging tunay na Kristiyano. At sana maipahayag natin ito, hindi lang puro salita, kundi ipahayag natin ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, ng ating pagsasabuhay. Mga kapatid, ito yung biyaya na hilingin natin ngayon. Ang maisabuhay, ang ating panawagan, ang ating bukasyon bilang mga tagasunod ni Kristo na inihahayo sa mundo para magmisyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway maunawaan namin at maisabuhay namin ang aming misyon sa buhay na iyong ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa amin, na ipahayag ang inyong mensahe, ang inyong salita sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.